Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon mga kapatid. Purihin ang Diyos at napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning sa lahat mga kapatid. Batiin mo naman ang iyong katabi. Sabi mo, good morning. Good morning sa mga kapatiran natin na nanonood online, sa mga kaibigan natin dyan. Welcome sa gawain ng ating Panginoon at salamat sa Diyos dahil ito ay ginawa niya. Ang araw na ito ay para sa Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa Diyos sa matagumpay na gawain, Luzon District Pastors Meeting. Salamat sa Panginoon sa success, sa safe na biyahe. Hallelujah. At salamat sa mga gawain na talagang paparating this year. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So meron tayong Bakmi Day sa February. Yan. April, February. At meron tayong Family Day sa April. Hallelujah. So yung venue ay susunod na. Yun ang paghandaan natin. At meron tayong, I think, meron tayong couples conference. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So sa lahat ng mga mag-asawa, meron po tayong conference and I believe out of town, hindi dito sa Metro Manila. No? So sa mga couple dyan, sa mga mag-asawa dyan, itong pagkakataon na makapag-banding, no? So paghandaan nyo na kung sino magbabantay sa mga anak nyo. Kasi walang dapat kasamang mga anak. Para makapag-concentrate. Amen? So meron tayong couples dyan, isang araw lang naman yan. So maghahagawa tayo ng paraan para yung mga baby, mga bata, ay merong mapag-iwanan para naman makafocus sa gawain ng Panginoon yung mga couples natin. No? So yung iba na hindi pa married at nagpaplanong magpakasal, no? Sumari na kayong humabol para makasama kayo. Di ba? Sa couples conference natin 2025. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So I believe, siguro first time yan in 10 years na nandito ako yung nagpa-pastor ng church na to. So first time natin yan gagawin. So kami din na excited na mangyari yan. At siguro kayo, buong Luzon District yan. So invited lahat. Sama-sama yon yung mga couple natin sa iba-ibang churches natin dito sa Metro Manila or sa Luzon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Kung handa na po tayong makinig ng salita ng Panginoon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa John 1:3. Praise the Lord. Bago ko makalimutan, siyempre yung merong convention ngayon, pastor sa Thailand, no? So yung mga pastor ay pupunta sa Thailand, doon gaganapin yung convention. Dahil may church tayo sa Thailand, so bibisitahin natin doon ang ating mga kapatiran. Palakpakan naman natin ang Panginoon. And after noon, ang pinaka-hinahantay natin at for almost ilang years ba? 10 years? No? 10 years yung ating national convention doon sa Mindanao gaganapin. So mga kapatid, wag nating palagpasin, no? Kasi mantakin nyo, dapat every 5 years yun gaganapin. May mga sport fest tayo, may mga activities, 3 days yan, no? Pero dahil sa pandemya, naudlot yung para sana sa last 5 years. So sa 2026, halos 10 taon na nakalipas nang muling mangyari yung ating National Convention sa pangkalahatan natin. So ngayon, yung darating sa May 2026, ay sana po wag nating palagpasin. Amen? Kasi hindi natin alam kung buhay pa tayo. Or hindi pa babalik si Lord. Di ba? So sa bawat oportunidad, sa bawat pagkakataon, no, na tayo ay makadalo sa gawain upang parangalan ng Diyos sa ating buhay at dakilain si Lord,
sa buong 10 years ng kabutihan niya, wag po nating palalagpasin. No? So samat po tayo dyan, and I believe mag-enjoy kayo dahil marami tayong activities, games, sports, di ba? Bible games, kompleto po yan. So makikilala at parang Olympic, di ba? Sa lahat ng mga churches natin, parang ganon, nationwide sa Metro Manila. At yung iba ding nasa ibang bansa, I believe ay magbabakasyon din yan at makakasama din natin. No? So, habang maaga pa lang, I believe merong mga promo, yung ticket sa airplane, sa barko, sa bus, sa land trip man yan. So, maraming pagkakataon talaga. No? So, maganda, meron pa tayong 1 taon at mahigit na atin yung pag-ipunan dahil katulad nga ng sabi ko, hindi yan lagi. So, sa 5 taon o sa katulad ng case natin ngayon, after 10 years, doon lang uli yan magaganap. At samantalahin natin na tayo ay malakas pa na makasama tayo upang ang Panginoon natin ay papurihan kasama ng mga ibang kapatiran natin sa iba't ibang sulok ng bansa. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So John 3:19 to 21. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Pamagatan natin yung pag-uusapan natin ngayon, kung walang ilaw, dilim ang maghahari. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, kung walang ilaw, dilim ang maghahari. Praise the Lord. Last week or last couple of weeks, naging usap-usapan, naging viral, di ba, na yung isang pangyayari sa States, sa Los Angeles particularly, dahil sa nangyari sa kanilang sunog or wildfire. Sino nakabalita nun? Kasi kung kayo ay tambay sa social media, hindi maaaring hindi nyo yun makita at mabalitaan. Even sa mga local news natin ay nabalita yung pangyayari na yon, no? Na kung saan napakalaking pinsala, di ba? Napakalaking kalamidad, at sabi ng marami at naniniwala ang marami ay ito'y talagang natural disaster, di ba? Yung pagkasunog ng napakalaking ektaryang mga lupa, kasama na ang mga kabahayan, di ba? Ng mga prominenteng tao, mga kilala, mga sikat. At ito'y inuugnay nila sa isang pangyayari nung nag-viral din, di ba? Na kung saan merong awarding ceremony ba yun ng mga celebrities, mga artista at kung ano, ba nag-viral na sabi ng mga tao, ang naging cause nun, di ba, ay dahil sa ginawa nilang biro o kinukutya nila ang Diyos sa kanilang gawain, no? O sa kanilang event. Na yun ang pinapaniwalaan ng maraming Christians or maraming mga naniniwala sa Panginoon na iyon ay isang tawag ito, di ba? Isang parusa na nangyari sa kanila. Last week, kung maaalala nyo, pinag-usapan natin yung about sa 10 Commandments. Amen? Na-topic natin doon, ano yung first commandments? You shall have no other gods before me, sabi ng Panginoon. Sabi ng Diyos. And yung second commandment, you shall not make for yourself an idol. Di ba? Huwag kayong gagawa ng mga kahit anong idolo. Pero yung pangatlo, ganun, importante, no? That you shall not misuse the name of the Lord your God. No?
So isa sa pinakamahalagang utos, no, na banal na utos ng Panginoon na hindi natin maaring gamitin yung kanyang pangalan sa mga bagay na walang katuturan, no? Kaya nga nag-viral kaagad yung comedian na ang pangalan niya Nikki Glazer, di ba, sa Golden Globe siya yung nag-host kasi marami siyang mga joke na binitawan, no, na kinukonsidera ng marami na ito'y isang uri ng pagkutya o uri ng tinatawag natin sa English na mocking or mock, pagkutya o panunuya sa pangalan ng Diyos. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba itong mocking or mock? Ano ba itong pangungutya? Dahil sabi sa third commandment, sa 10 commandments, ay huwag nating gamitin, no? O huwag nating gamitin sa pagkutya, sa pagbibiro, sa mga bagay na walang dahilan. Sa binasa natin, do not misuse, di ba? So ibig sabihin yung pangalan pala ng Panginoon, mga kapatid, ay dapat lang may paggamitan. Hindi basta-bastang ginagamit sa mga bagay na walang, according to the Bible, walang kabuluhan. Di ba? Kahit biro. Minsan tayong mga tao nadulas lang, ay Jesus, di ba? Okay, ay Jesus, Maria Joseph. Tatlo pa, combo. Di ba? Na parang mga gano'n, na parang minsan ginagamit sa joke ng mga tao. At lalo na yung mga tao na walang takot sa Panginoon, ay talagang grabe kung makagamit ng pangungutya sa Diyos o sa kanyang banal na pangalan. Sabi dito, to mock God is to disrespect. No? Ang pangungutya ay isang uri ng pag-disrespect, dishonor, or ignore Him. Di ba? So yung pag-ignore mo sa isang tao ay isang uri din ng pangungutya. No? Hindi mo nga siya sinabihan, no? Pero pag in-ignore mo, binaliwala mo, ay ito isang uri ng pagkutya. Ito ay isang seryosong kasalanan, lalong-lalo na doon sa mga tao na hindi naniniwala at hindi sang-ayon sa existence ng Diyos. No? Yung mga tinatawag nating atheist, yung mga taong ateista na hindi naniniwala sa Panginoon, sila ang madalas na makita natin o marinig natin na nangungutya patungkol sa Diyos. So, ito ang tawag sa pangungutya, no? Whether ito'y verbally, insulto, di ba? Or yung mga bagay na gusto mong madungisan ang reputasyon ng tao, di ba? Kaya kinukutya, no? Iniinsulto, at ang mocking, ang pagkutya ay isang tahasang paglaban sa authority. No? Kaya minsan, pag inutusan ka ng nanay mo, no, minsan pag yung mga bata ay hindi sumusunod, yun ay isang uri ng pagmamak. Di ba? Na instruction ng parents para sa kanyang ikabubuti at kabaliktaran nun ng kanyang gagawin, yan ay isang tahasang kutya kung sa ating mga magulang. Mockery is a dishonoring attitude that shows low estimation, contempt, or even open hostility. Yung talagang, hindi ka talaga susunod. Sa Bible, mockery is a behavior and attitude shown by the fool. Psalms 74:22, isulat nyo na lang. And also the wicked, di ba? Kapag ikaw ay mahilig mangutya, di ba? Yun daw po ay isang pagpapakita ng kahangalan. No? Kaya kung tayo ay mahilig makutya, bawas-bawasan na natin. Mahilig tayo mambuli, mahilig tayo manginis, mahilig tayo mamahiya ng mga ating mga kapwa, mahilig tayo mangmaliit, di ba? Or kung ano man, bawasan na natin or totally alisin natin. Di ba? Yung ating pagiging ganyan. At ito'y attitude din ng pagiging wicked, no? Ng kasamaan, ng pagiging kalaban. O wicked, Psalms 1:1, enemy, Psalms 74:10, and hater of knowledge.
Diba? Usually, ang mga mocker ay galit sa mga karunungan, sa correction. Kaya merong spirit ng unteachable, no? Ayaw magpaturo, no? Kaya minsan naalala ko noon, si Bishop noon galit na galit niya sa mga taong ayaw magpaturo. Naalala ko noon may kinikwento siya, nagtinuturoan niya paano magmaneho, no? O sige, permera, sige. Segunda, dyan lang muna. Tercera, daan-daan, dyan lang muna. Mamaya, bigla ng kwinarta, quinta, Sige, wala pa nga akong instruction, sandali. Di ba? So, nagkakagulo sila. Kaya naman, galit na galit. Hindi na tuloy natuto yung tinuruan niya. Bakit? Kasi hindi sumusunod sa instruction. Di ba? Ayaw sumunod. No? Kasi kahit alam na at kaya natin, mahalaga kung meron tayong trainer, meron tayong coach, ay makikinig pa rin tayo. Diba? Bilang pagpapakita ng respect. Hanggang sa pag ikaw na lang, bahala ka sa buhay mo kung anong gawin mo, tapos ka ng turuan eh. Pero hanggat tinuturuan ka, no, wag nating i-mock yung nagtuturo sa atin na mas magaling tayo at mas nauuna na tayo sa ating mga teachers. So, lack of, unteachable, di ba? Without spirit, mockers are without a spirit of obedience. Teachability, discernment, wisdom, worship, or faith. No? So pag ikaw ay mocker, yun ay pagpapakita ng kawalan mo ng pagsunod, kawalan mo ng pagkakataon na ikaw ay matuto, ikaw ay makaramdam ng tama at mali, magkaroon ka ng wisdom, at higit sa lahat, wala kang passion sa worship or kahit ano man lang sa faith. So God warns that mockery of what is holy will be punished. Di ba? Lalong-lalo na kung yung imamak ng tao ay yung isang bagay o pangalan na banal. Kung masama nga yung effect sa mga ordinaryong tao lang, how much more sa mga bagay na banal sa harapan ng Panginoon, ayun ang pagtitripan at yun ang gagawing kukutsain upang pagtawanan. Di mas lalong nakakatakot, di po ba? Lalong-lalo na sa pangalan ng Diyos. Especially kung ito ay inutos ng Diyos sa kanyang commandments. Do not misuse my name, sabi ni Lord. At yung mga tao, hindi lang misuse, kung hindi tahasan talaga na pinagbibiro at linoloko ang isang bagay na banal para sa Panginoon. Kaya nga sa Bible, maraming pagkakataon, no, na yung mga tao nag-mock sa Diyos at hindi maganda ang kinalabasan ng kanilang buhay. Especially si Adam and Eve, nung sila ay nag-mock sa Panginoon. Sa paanong paraan? Sa tahasang paglabag sa instruction ng Diyos. No, akala natin yung mga mocker lamang ay yung mga mahilig magbiro, mangutya ng tao. Pero alam natin ngayon na yung tahasang paglabag sa instruction ng Diyos, sa batas ng Panginoon, sa layunin ng Panginoon ay isang uri ng hindi lang halata pero makiri sa harapan ng Panginoon. Pag tayo ay tahasang nagkakasala, kahit alam natin na yun ay mali, kahit alam natin yun ay hindi para sa ating ikabubuti at para sa ating ikalalago, ngunit tahasan nating sinusuway ang salita ng Panginoon, yun ay isang uri ng pagkutya sa Kanya. Hello? Kaya nga sila Adan at Eva ay merong consequences ang kanilang ginawa. Si Ananias at Safira, dalawang mag-asawa na nangako sa Diyos na ibibigay ang lahat ng kanilang makukuha. Di ba? Pangako nila sa Panginoon, pero nung nandoon na sa time na kailangan na nilang ibigay ang pangako nila sa Diyos, hindi nila tinupad. Niloko nila. Di ba? Kaya naman, ano nangyari sa kanila? Napahamak ang kanilang buhay. So maraming tao
na alam natin na nakagawa ng pagkutya sa Panginoon na hindi nagustuhan ng Diyos, na ang kanilang buhay, mga kapatid, ay napasama, no? Because hindi nila binigyan ng respeto at dangal, no, ang pangalan ng Panginoon, ang pangako nila sa Diyos. Kaya nga sabi ng verse, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sow. So kung ano yung tinatanim natin, yun din ang ating aanihin. Kung nagtanim tayo ng kasamaan, kung nagtanim tayo ng puot, kung nagtanim tayo ng galit, yun din ang kalalabasan ng ating buhay. Ngunit kung tayo rin ay nagtanim ng kabutihan, kabanalan, katapatan sa Diyos, tayo rin po ay pagpapalain ng ating Diyos. Hallelujah. So balik tayo dun sa question. So may mga tanong, no? Sabi po sa tanong tungkol sa nangyari dun sa Los Angeles na napaka tama ba na mag-suffer yung buong city, di ba? Yung question is, does God will punish the city o the entire city because of the words of one actress or comedian, di ba? Di ba? Valid naman yung tanong, no? Na magiging fair kaya na parusahan ng Diyos ang isang malaking syudad? In fact, pangalawa sa pinakamalaking city sa United States. So malaki talaga. Naparusahan yung lugar nila sa pamamagitan ng pagbibiro ng isang tao. No, ang sagot, hindi natin alam. No, ayoko rin magsabing yun ang judgment ng Panginoon. Hindi natin masasabi. Si Lord lang yung nakakaalam. Kung talaga bang nagkataon lang, kasi yun yung gustong sabihin ng iba, nagkataon lang nag-wildfire. Talagang nasunog, nagkataon lang. Pero ang alam natin, si Lord lamang ang nakakaalam, mga kapatid. No? Unfair para sa tao na mag-judge sa kanyang kapwa. Pero, anong naintindihan natin according to the Bible? No? Bilang believer, according to the Bible, naintindihan natin na sometimes yung galit ng Panginoon ay naiipon. Di ba? Hindi natin sinasabi na judge ang isang lugar, ang isang tao. Pero ang alam lang natin sa Biblia, na kung minsan ang Diyos ay nagagalit at umaabot na sa sukdulan ang kanyang galit. Sometimes for years, nagtitimpi ang Diyos. Ganun naman ang Lord hindi naman siya agad-agad di ba? Bibigyan ka ng chance. Bibigyan ka ng pagkakataon na makapagbago, na may realization, bibigyan ka ng chance. Pero, hindi natin dapat kalimutan na yung chance na yun ay may limit. Sabi nga nila, wag mong sagarin. Di ba? Sabi ng mga nanay sa kanilang anak, wag mong sagarin ang aking pasensya. Di ba? At ganun din po ang kalagayan o ang sitwasyon sa relasyon ng Panginoon sa tao. Sabi ng Romans 2 verse 5, ngunit dahil sa matigas ang inyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad ko sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. Sabi ko nga sa sarili ko, Lord, kung magkasala ako, paluin mo ako agad. No? Paluin mo na ako agad, at least alam ko na. At alam mo yung magulang na may kasalanan na palaging nagdidisiplina sa anak. Ano lang parang mabilis lang yung sakit mawala Iba, isang palo lang, di ba? Isang disiplina lang, isang grounded lang. Pero yung parents na parang hindi nagdidisiplina masyado, at umabot na sa sukdulan, aboy, may mga cases na halos mapatay niya na yung kanyang anak sa sobrang galit. Kaya sabi ko, Lord, kung makagawa ko ng kasalanan, pakita mo kagad, correct mo na kagad ako, kasi ayoko yung tatagal pa at lalong mas matindi. No? Ewan ko kayo, kung gusto nyo, Lord, wag nyo muna akong paluin, saka na lang. Kasi baka mamaya matindi yung palo.
ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga dito sabi niya ng Panginoon, dahil sa tigas ng iyong ulo, naiipon. At sa Bible, mga kapatid, alam natin na pag lumabis na ang galit ng Panginoon, napakatindi ng kanyang parusa. Di ba? Naalala natin yung story sa Genesis, yung Sodoma at Gomorrah. Bakit ba yun dinurog ng Diyos? Bakit ba yun sinunog ng Panginoon, ginunaw ng Panginoon? Anong dahilan? Sa Genesis 19, labis na kasamaan ng mga tao. In fact, labis na kasamaan ng syudad, ng city. Bakit? Kasi nagkaisa sila na labagin at magrebelde sa batas at sa kalooban ng Panginoon. Sobrang lumabis ang tao. Genesis 19 verse 12. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, magbadali ka, isama mo ang lahat ng iyong mga anak at iba pang mga kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan na ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. So kung babalik tayo dun sa tanong, bakit po kaya makatarungan ba na parusahan ng Diyos ang isang lungsod sa kasalanan ng isang tao lang? At may madadamay na mga ibang inosente, madadamay na ibang believer, kasi totoo naman, marami rin namang Christian doon. Hindi naman lahat yun mga, di ba? Masasama. Pero nakita natin sa Sodoma at Gomorrah, even si Lot, na nakakakilala sa Diyos, kumikilala sa Panginoon, ay hindi nakaiwas ang kanyang tahanan. Kaya minsan, iba yung pag nagalit si Lord eh. Di ba? Pag nagalit ang Diyos, madadamay ka talaga eh, papalikasin ka na lang eh. Maghanap ka na ng ibang titirhan. Lumikas ka na dyan kasi sobra na. Di ba? Madadamay ka. At sabi ni Lord, ba't ka kasi dyan tumira? Kaya napakahalaga din kung saan tayo titira. Kung saan natin papalakihin ang ating mga anak. Kung anong komunidad. Di ba? Kung anong klaseng mga tao ang kanyang makakasalamuha at kanyang kakalakihan. Mahalaga din yan na ating isaalang-alang sa ating pamilya. So sabi dito, pinakinggan ng Diyos. 2 Peter 2 verse 8, sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomorrah upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. So may warning ang Lord upang hindi pamarisan, no? At nung nag-research ako, di ba? Nakita ko pala na yung lugar pala na yon, Los Angeles, especially yung tinatawag nilang Hollywood. Kasi sabi ko, bakit kailangan may reason dapat kung bakit pinahintulot ng Diyos to. Kahit sabihin na natin may madadamay na inosente, kung may inosente man sa mundo, o kung may mga tao namang mananampalataya dun sa area na nadamay, na natupok. Kasi yun yung sinasabi, hindi yan galing sa Diyos. Diba? Hindi yun maaring puot ng Panginoon. Nakita ko, itong sa research ko, yung Hollywood, alam naman natin dyan na dyan ginagawa yung mga magagandang pelikula. Yan talaga yung base, Hollywood film. Lahat ng maisip mo na magagandang pelikula na lumabas sa buong mundo, halos dyan ang galing lahat. Di ba? So talagang maraming mga artista. At sa tagal-tagal ng panahon, yung mga tao na roon ay isa sa kanilang agenda talaga ay ang kutsain ng Diyos. Marami sa kanila mga artista, mga producer na hindi talaga naniniwala sa Diyos, di ba? Mga singer, mga artist. Anong pinopromote? Usually pinopromote nila
makikita natin, hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ito, open naman ito kung kayo'y magsisiyasat, magsusuri, pinopromote doon sa lugar na yon ay they promoted adultery, di ba? Fornication, at pornography. Isa pala yung Los Angeles sa kung saan doon ginagawa yung mga pornographic scene, movies. No, sa tinagal-tagal na panahon yun ang pinaka-headquarters na kumakalat sa buong mundo na pwedeng makita sa gamit ng cellphone, tablet, laptop. Sa technology, yung inyong mga kabataan, makikita nila at malalason. Mabubuksan ang kanilang mata sa realidad na hindi pa dapat nila nakikita. At dahil dyan, maraming mga buhay ang nasira. Diba ano yung balita nung nakaraan na merong 9 years old ba yun na ginahasa ng kanyang kapwa below 10 years old din? Imagine niyo yun mga kapatid, di ba? Dahil talamak na yung mga ganyang aktibidad. Mga musmus pa yun, pero bakit alam na nila yung mga bagay na yun? So, doon sa lugar na yun pala, talagang pinapublish. Doon nag-start at doon ginagawa yung mga bagay na yon upang ikalat sa buong mundo. Ganon din yung mga pelikula nila, it promotes adultery, fornication, blasphemy, diba? Witchcraft, Satanism, at higit sa lahat, proudly pushes the agenda of what the Bible calls vile affection. Or yung mga pinupush nila yung agenda ng mga itinuturing ng Biblia na masasamang pakikipag-relasyon. No? Especially ito sa same-sex. So in other words, napakatagal na pala nitong mga gawain na ito. Kung mapapansin natin na maraming pagkakataon-taon at araw na pinapalipas lang ng Diyos. No? At doon, nung nakita ko to, sabi ko na, gets ko na parang hindi masasabi natin parang hindi kaya na yung galit ng Diyos ay umabot na sa sukdulan. Na habang ginagawa nila ang mga bagay nito, ay hindi pa nila pinalagpas pati ang pangalan ng makapangyarihan at banal na Diyos ay isasama nila sa kalokohan. May mga tao kasi na gumagawa ng kasamaan pero alam nilang masama yun eh. Kaya hindi na nila dinadagdagan na, ay huwag mo na idamay ang Diyos sa ginagawa natin ha. Mas mali na to eh, pero napipilitan lang tayo, pero huwag mo na idadamay yung Diyos. Pero sukdulan na yung alam mo nang masama yung ginagawa mo at idadamay mo pa ang pangalan ng Diyos. So hindi ko na ma-imagine kung anong klaseng kasamaan meron ng tao kapag umabot na sa ganon ang takbo ng kanyang puso. No? Kaya ano nangyari? Sa Job 4 verse 8, ang alam ko'y ang mga naghahasik ng kasamaan ay sila ring mag-aani ng kaguluhan. Kaya kung naghahasik ka ng kasamaan sa mundo, naghahasik ka ng kasamaan, kinakalat mo yung masama, ikaw ang promotor, ikaw ang producer, ikaw ang pasimuno. Ano sabi ng Biblia? Asahan mo na darating ang panahon, magbubunga ito ng kaguluhan sa buhay mo. Hello? Hosea 8 verse 7, naghahasik sila sa hangin at ipo-ipo ang kanilang aanihin. No? Oo, joke lang naman yun. Wala lang yun. Biro lang naman yun. Kayo naman, napaka-sensitive nyo namang mga Christian. Joke lang yun. Komedyante ako, joke lang. Di ba? Naghahasik lang sa hangin. Wala lang. Pero anong sabi ng Panginoon? Ngunit ipo-ipo ang kanyang aanihin. Delikado yung mga minsan, yung mga bagay na parang akala natin wala lang. Pero, malaki pala yung magiging impact sa buhay natin.
Huwag niyong maliitin yung mga bagay na akala niyo wala lang. Dahil baka mamaya merong mabigat at matinding balik yon sa inyong buhay. Kaya nakita natin napakaraming mga investment na nasira. Maraming mga kabahayan na nawasak. Sa Sodoma at Gomora, ganun din eh. Mayayaman mga tao doon. No, kaya nga, sabi nga ng Bible, napakahirap sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas mabuti pa, mas posible pa na makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman. Pero hindi naman lahat ng mayaman masama. Lalo na yung mayayaman sa bakmi, mabubuti at banal sa harapan ng Panginoon. Wow. Claim it. No? Hindi lang naman nasusukat sa financial na yaman. Kung hindi, nasusukat din ito sa kalagayan mo, sa iyong spiritual. Hallelujah. Pero yun ang realidad na mas marami sa mga mayayaman financially ang hindi na nila nararamdaman na kailangan nila ang Diyos sa kanilang buhay. No? Kaya nga, di ba, habang nagbibiro yung comedian, sabi ko, ano ba talaga yun? Kasi nagbabayar. Ano ba meron? Di naman kasi tayo nanonood ng mga ganyan eh. Nakita mo doon, nung nagjo-joke tungkol sa Diyos yung comedian, tawanan yung mga celebrity. Diba? Nakangiti, tawa. Parang masasabi mo, lahat ay nagkakaisa. No? Wala man lang talagang, di ba, parang nag-walk out, o ano, wala. Kumbaga sang-ayon sila. Dahil nga, biro nga lamang. Pero may mga bagay na hindi dapat binibiro, mga kapatid. No? Kaya lang yung tao, sanay talaga yung mga tao lumabis eh. Kung ano yung limitasyong itinakda ng Diyos, gustong-gusto ng mga taong lagpasan. No? Masyadong adventurous. Ano kaya meron doon pag lumagpas ako doon? Ano kaya mapapala ko pag linagpasan ko yung mga lugar na yon? Di ba? Pero hindi na dapat nila ginagawa. Kaya maraming bagay nasisira, nawawasak. Jeremiah 12 verse 13, naghahasik ng trigo ang mga tao, ngunit tinik ang inani. Nagpapakahirap sila sa paggawa, subalit wala silang papakinabangan o pinakinabangan. Wala silang inani sa kanilang itinanim dahil sa matinding galit ko sa kanila. Mga investment, mga sports car, mga mansyon na ilang milyon, di ba? Mga bahay, ano pa, lahat ng mga property na ubos. At kung titingnan mo, wala talagang halos mapapakinabangan. Kung meron mang naialis, meron mang naisalba, konti lang kung i-compare sa mga bagay na nawala dahil sa sunog. Kaya nga ngayon din mga kapatid, mag-ingat din tayo no, sa mga sunog-sunog. Maging, kumbaga, antalasan nyo ang inyong pakiramdam. Dapat meron kayo mga contact ng mga fire department, meron kayo mga contact ng barangay, ng police station sa lugar nyo. Kasi hindi lang sunog, pati kriminalidad, laganap. Yung mga tao ngayon, parang pumapatay na lang ng hayop. Parang walang katakot-takot. Tingnan nyo dyan sa mga balita, di ba? Papasukin ka lang, pagbabarilin ka. Masalubong ka lang sa daan, babarilin ka. Makaalitan mo lang, sasaksakin ka. Hindi nyo ba napansin kung grabe yung ating lugar? Kaya lalo nating ingatan mga magulang yung inyong mga anak. Mga kabataan, wag na matigas ang inyong ulo. Sumunod kayo sa oras na itinakda dahil yung mga ganyang disgrasya, yung mga ganyang mga bagay ay hindi mo mapaghahandaan. Nangyayari yan sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Kaya mga kabataan, huwag na kayo magpapagabi. Huwag na kayong kung saan-saan pumupunta. Tumatambay pa sa labas. Dahil hindi nyo alam kung kailan kayo matatimingan ng mga taong lulong at sabog sa lahat ng uri ng mga
bagay na ipinagbabawal. Mga bawal na gamot. Di ba mga parents, check nyo yung inyong mga anak. Bantayan yung maigi, baka napapasama na kung kani-kanino. Alagaan natin ang ating mga next generation. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga, sa puot ng Panginoon, wala talagang matitira, walang pakinabang. Bakit? Dahil kahit alam nila na may Diyos, na kahit kilala nila ang Diyos, pero dahil sa kanilang kayamanan, karamihan sa mga taong ganon ay hindi na nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay. Romans 1 verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, sila'y hindi nila pinarangalan o siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man, sa halip, naghakahaka sila sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Puro na lang business, puro na lang pagiging sikat, puro na lang fame, puro na lang karangyaan ang iniisip, at wala na silang panahon para makaalala sa Diyos. Pero pagdating ng kalamidad, pagdating ng sakuna, Diyos ko, tulong. Ha? Minsan ang tao kailangan pang dumana sa sakuna para maalala na kahit gaano siya kayaman at kaimpluwensya, kailangan niya ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi ka maililigtas ng pera, hindi ka maililigtas ng kapangyarihan. Pagka ang natural disaster na ang nangyari. Wala na yan, mayaman o mahirap, tabla na. Survival na eh. Hindi ka na makakapagbayad. Dati VIP ka. Dati valet parking ka. Ngayon wala na. Hindi ka na makalabas. Traffic na. Nakita niyo yung mga sasakyan na nakaharang sa kalsada, binubuldos na. Mga sports car, binubuldos na para madaanan. Mayaman o mahirap, pagdating sa sakuna, wala nang pinag-iba. Pero may pinag-iba ang taong may pananampalataya at pananalig sa Diyos dahil hindi siya kailanman mawawala ng pag-asa. Hallelujah! Kaya nga, nagagalit ang Diyos. Ezekiel 25 verse 17, pagka hindi siya rinespeto. Nagagalit ang Panginoon pag hindi natin siya pinapasalamatan, pinaparangalan. Kasi gusto ng Panginoon, pasalamatan natin siya. Dahil yun ang karapat dapat gawin ng mga taong kanyang linikha. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa buhay, pasalamatan natin ang Diyos sa pagpapala, pasalamatan natin ang Diyos sa kagalingan, pasalamatan natin ang Diyos sa proteksyon. Na hindi tayo nabaril dyan sa kalsada. Na hindi tayo basta sinaksak na lang ng taong nasiraan na ng bait dahil sa droga. Pasalamatan natin ang Panginoon na iniwas tayo sa mga kapahamakan sa mundong ito. Kaya galit ang Diyos pag binabaliwala natin siya. Hello? Sa bawat desisyon, sa bawat plano, sa mga ginagawa natin, kung binabaliwala natin ang Diyos at ang kanyang salita, nagagalit ang Panginoon. Ezekiel 20 verse 17, parurusahan ko sila ng mabigat bilang paghihiganti at madarama nila ang tindi ng aking galit. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh. Minsan nagpapakilala ang Diyos sa galit niya eh. Sabi ni Lord, vengeance is mine. Kaya pag ginalit natin ng Panginoon, talagang gaganti siya. Ang may karapatan lang gumanti si Lord. Tayo hindi. Pero pwede siyang gumanti para sa atin. Pwede yun. Pero ang Diyos, pag nakaramdam ng galit, kung minsan, siya mismo ang nagpaparamdam ng kanyang puot at galit sa mga tao.
Muli, sasabihin natin, hindi ko sinasabi na yung nangyari doon sa Los Angeles ay judgment ng Diyos. No? Hindi natin sinasabi yon na talagang parusa ng Diyos sa kanila yon. Pero ang alam lang natin mga kapatid, yung nangyari sa kanila ay hindi sign ng pagpapala ng Diyos. Hello? Hindi natin sinasabi na yun ay judgment ng Diyos sa kanila. Ang masasabi lang natin, hindi yun sign ng pagpapala ng Panginoon. Kasi alam niyo yung nangyaring wildfire, isang ulan lang yun, kaya yun eh. Pero bakit hindi nahabag ang Panginoon magpaulan man lang saglit? Kahit isang 5 hours lang nabuhos ng ulan, mawala na yun eh. Basa na lahat ng dahon, puno ng mga nasusunog. Pero bakit pinigil ng Panginoon? Sabi ng Job na si Lord ang nagkokontrol ng ulan. Kaya niyang paulanin kahit hindi season sa lugar na gustuhin niya. Siya ang naglalagay ng tubig sa mga lugar na nangangailangan ng tubig. Pero bakit hindi niya ginawa? Again, hindi natin sinasabing judgment. Pero hindi rin yon sign ng blessing sa mga taong nasalanta ng kalamidad o natural, sabi nila, natural disaster na yon. Kaya nga sabi ng Galatians 6 verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang inyong tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Hallelujah. So ang alam lang natin, huwag mo lokohin si Lord. Ang alam lang natin, huwag mong biruin ang Diyos. Kasi hindi ka talaga niya bibiruin. May mga bagay na pwedeng gawing biro, pero hindi sa harapan ng Panginoon. Kaya yung promises natin sa Panginoon, huwag natin biruin. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, huwag natin biruin. Yung ministry natin sa Panginoon, huwag nating biruin. Kasi hindi tayo pwedeng magbiro sa Diyos. Sabi ni Lord, hindi mo ako kabiruan. Di ba? May mga bagay na hindi dapat binibiro, lalo na ang pangalan ng Panginoon. At kung titingnan mo, napakarami na palang pagkakataon na yung mga celebrity, yung mga comedian, lagi nilang ginagamit ang pangalan ng Diyos sa biro. Sa mga kalokohan, sa mga katatawanan, na alam natin na yun pala, lalo na linagay ng Panginoon sa third commandment, na huwag gagamitin basta-basta ang pangalan ng Diyos. Kaya huwag natin gawing expression, kahit tayo, huwag natin gawing expression, yung pangalan ng Diyos. Madudulas tayo, o kung ano man, o kung magbibiruan, huwag natin gamitin. No? O kaya mangangako tayo, sumpa ko, no? Sa ngalan ng Diyos. Utangin mo ako 5,000, babayaran kita. Sumpa ko ang Diyos. Tapos wala ka namang intensyon magbayad. Ginamit mo ang pangalan ng Diyos. Aba, may pananagutan ka sa Panginoon. Pero, anong kabayaran nun mga kapatid? Anong maganda? Anong gamot? Di ba? Sa mga ganong pangyayari, what is the only hope in the rebellion against God's command? Walang ibang hope kundi ang gospel ni Jesus Christ. Although tayo ay sinners, na although tayo ay makasalanan, tayo ay nangungutya, nangaalipusta, pero may paraan upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Diba? Si Jesus Christ ang pag-asa natin. Ang salita niya, na si Kristo ang ilaw sa mundong ito. Si Jesus ang nagbibigay liwanag sa kadiliman. Kaya kailangan tayo ay lumapit sa Kanya. Tayo ay maglingkod sa Kanya. Tayo ay magsisi ng ating mga kadagawang kasalanan, magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay galit sa mga taong ma-prideful. At isa sa hadlang kung bakit ang tao ay hindi naglilingkod at nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, ay it's because of pride. Mayabang ang mga tao. Hindi nila kailangan ng Diyos dahil nasa kanila ang lahat ng kayamanan, kapangyarihan,
at karangyaan sa buhay. Ngunit kailangan natin na sa kabila ng lahat ng iyon, meron pa rin tayong ilaw, merong Jesus Christ sa buhay natin. Hindi naman tayo anti-rich, pero anti tayo sa pagmamataas sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ng 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikuran, hallelujah, ang kasamaan, pakikinggan ko sila muli, o pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. So kung nangyari ito, yung mga taong nandoon ay kailangan talaga ng urgent repentance sa Panginoon. Magsisi. Sabi ni Abraham, Panginoon, kung meron bang 10 na magtatalikod, di ba? Kung meron pong 10 na magsisisi at tatalikod sa kasalanan, gugunawin mo pa po ba? Sabi, 50. 50 muna. Gugunawin mo pa ba? Hindi na. Bilang-bilang ni Abraham, wala talaga. Lord, kung 40, sige, kung may 40 magsisisi, hindi ko nagagawawasakin, gugunawin ang syudad. Panginoon, 30. Panginoon, 20. Hanggang sa wala talaga na nagsisisi. Kaya ano sabi ng Panginoon? Tuloy ang bitay. Tuloy ang judgment. Tuloy ang parusa. Kaya pag walang pagsisisi, tuloy talaga ang parusa sa tao Tuloy talaga. Pero anong sabi ng Panginoon? Ngunit, kung ang bayan na ito ay magpakumbaba. Hallelujah! Manalangin. Hanapin ako at talikuran ang kasamaan. Pakikinggan ko sila mula sa langit at patatawarin ko sila sa kanilang kasamaan. At muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan ma-realize ng mga tao na sa ganitong mga sitwasyon, imbis na lalong magalit, magrebelde sa Panginoon, lalo mong kutsain ng Diyos, dapat ito'y maging bintana at pintuan na ikaw ay makapagsisi sa iyong mga kasalanan. Dahil yun lamang ang paraan upang ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Kaya nga gusto natin ng blessing, ayaw natin ng curse. Ayaw natin ng sakuna, gusto natin ng proteksyon, kaligtasan, pagpapala. Psalms 1 verse 1-3, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at mamumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa. Sa hangin ang siya'y matatangay o magtatangay. Verse 5, sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit sa taong masama, kapahamakan ang kanyang kahahantungan. So sa mga tao, mamili ka. Kung gusto mo ng curse, o kung gusto mo ng blessing. Kung gusto mo ng curse, sige, patuloy ka sa buhay. Patuloy ka sa pagkakasala. Patuloy ka sa paggawa ng mga bagay na magpapahamak sa iyo, maglalayo sa iyo sa pag-ibig ng Panginoon, magwawalay sa iyo sa pagmamahal ng Diyos. Tuloy ka sa pangungutya sa Panginoon.
Ngunit kung nais mo ay maging pagpapala ang iyong buhay, ikaw ay maglingkod ng tapat sa Panginoon. Mahalin mo ang utos ng Panginoon. Gawin mo ang instruction ng Panginoon sa buhay mo. Siya ang gawin mong ilaw sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung walang ilaw, dilim ang maghahari. Sabi nga ng ating theme verse. No? Dilim. John 3:19, ngunit iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag ang mga ginawa niya. Ang mga ginawa niya ay pagsunod sa Diyos. Kung mahal mo ang ilaw, lalapit ka sa Panginoon. Even though merong mga failure, may mistakes, even though hindi ka perfect, pero patuloy mong hahabulin ang liwanag sa buhay mo. Dahil kung wala ang liwanag, kung wala si Jesus Christ, ang buong buhay mo ay kasamang malalamon sa dilim ng mundong ito. Mga kapatid, patuloy nating idalangin ang mga tao na nasalanta nitong trahedya, no? Especially yung mga kabataan na naapektuhan nito, yung ating mga fellow Christians, believer, na naapektuhan, na damay sa ganong pangyayari na ipanalangin natin na ang Diyos ang magpatibay sa kanila. At ipanalangin din natin ang mga tao na sila ay magkaroon ng realization at magpakumbaba ng kanilang sarili sa harapan, magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah, praise the Lord. Si Kristo ang ilaw sa dilim. Sa lahat ng buhay natin, kailangan natin ng ilaw. Hindi ko ma-imagine ang buhay kung walang liwanag. Kung walang ilaw ang loob ng bahay, gabi na. Hindi ko ma-imagine kung paano mabubuhay. Hindi ko ma-imagine kung paano lalakad sa kalsada kung lahat ng ilaw ay patay. Napakahalaga ng ilaw, mga kapatid. At ganon din po sa ating spiritual na buhay. Napakahalaga na ang ating pananampalataya ay magliwanag at magbigay tayo ng ilaw sa mga tao na nangangailangan ito. Ama naming banal, maraming salamat, Lord, sa iyong banal na salita, O God. O Diyos, tunay kang buhay, tunay kang makapangyarihan. Lord, ang iyong kabanalan, Panginoon, ay umaapaw, O Diyos, sa iyong mga nilikha, sa iyong mga ninalang. Panginoon, kinikilala ka namin, O Diyos, Ama, na ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay, ng daigdig, ng mga bundok, ng mga halaman, ng mga hayop, maging mga tao, Panginoon, ikaw ang may lalang. At hindi yun aksidente. Dahil, Panginoon, meron kang plano. At ang dalangin namin, Lord, na yung kalooban mo, Lord, ay mangyari sa aming buhay, O Diyos. Lord, sa oras na ito, patawarin mo po ang mga tao na kumukutya sa iyo. Lord, patawarin mo ang mga tao na nakalimot sa iyo. Bigyan mo sila ng pag-asa. Bigyan mo sila ng pag-asa, Panginoon, na sila, Lord, ay makapagbalik loob sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin sa mga tao na naapektuhan, sa mga kapwa namin mananampalataya. Lord, bigyan mo sila ng pag-asa. Tulungan mo silang makabangon muli. At salamat na patuloy kanilang itaas sa kanilang buhay sa kabila ng mga pangyayaring ito. Lord, dalangin namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming buhay, manatili kami, Panginoon, sa liwanag. Manatili kami, Panginoon, sa katotohanan.
Manatili kami, O Diyos, sa iyong banal na salita, na siyang aming maging ilaw, O Diyos, sa aming buhay. Lord, ingatan mo po kami, na hindi kami mailigaw ni numan, na hindi kami mawalay sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw lamang po ang aming Panginoon na pinaglilingkuran. Tulungan mo kami, Lord, na kami rin po, na hindi ka namin, Panginoon, makutya, Lord, nang hindi namin namamalaya sa pamamagitan ng aming paglabag sa iyo, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pagbaliwala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na nawawag kaming makagawa ng mga bagay na magbibigay ng kalungkutan sa iyo, hinagpis sa iyo, O God, o lungkot sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na ang tanging maialay namin sa iyo ay karangalan, katakilaan, Lord, kabutihan para sa iyo. Huwag nawa loobin mo, Lord, na kami ay magbigay ng sama ng loob sa iyo, Panginoon. Lord, kailangan namin ang pagpapala mo, yung blessing, Lord. Hindi namin kailanman gusto ng sumpa o curse sa buhay namin o kahit sa aming henerasyon na darating, Lord. Kaya, Panginoon, ingatan mo, O God, na hindi kami malayo sa iyo. Ang aming mga anak, ang aming mga apo, Lord, gabayan mo at lukuban mo ng iyong banal na dugo. Lord, salamat po, ikaw ay aming itinataas sa oras na ito. Pinupuri, sinasamba at pinapasalamatan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Wala tayong magsabi ng Amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.